Ikaw, ang malamig na tinig ni Doña Margarita ay parang yelong tumusok sa gitna ng maingay na pagtitipon. Ikaw ang nagnakaw ng kwintas ko. Isang sandali, tumigil ang mundo ni Clara. Huminto ang malamyos na musika. Huminto ang tawanan ng mga bisitang nakasuot ng magagarang damit. Huminto maging ang pagtibok ng kanyang puso. Ang lahat ng mga mata sa loob ng mansyon ng mga Elizalde, mga matang dati puno ng paghanga sa karangyaan ng paligid, ay iisa na lang ang tinitingnan. Siya, ang abang kasambahay na nakatayo sa gilid, suot ang kanyang malinis na uniforme na ngayon ay tila uniforme ng isang kriminal. Hindi, hindi ito maaari. Kanina lang, ang gabing ito ay parang isang panaginip. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang amoy ng mga mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay nagpapahiwatig ng isang gabing puno ng mahika. Para sa isang simpleng tulad niya, ang masilayan ng lahat ng ito ay isang pribilehiyo. Masaya siya kanina lang. Sana ikaw na lang ang mami ko, Yaya Clara. Naalala niya ang sinabi niyang iyon ni Ethan habang tinutulungan niya itong isuot ang maliit na bow tie. Ang mga salitang iyon, puno ng inosenteng pagmamahal, ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Si Ethan, ang 5 taong gulang na anghel ng mansyon, ang tanging nagpapagaan ng kanyang bawat pagod. Shhh! Baka marinig ka ng daddy mo. Mahinang saway niya, pero hindi niya mapigilan ang pagngiti. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. Nandyan lang si Mami Sofia. Binabantayan ka mula sa heaven. Ngumiti si Ethan, isang nangiting kayang pawiin ang lahat ng lungkot sa mundo. Iyon ang mundo ni Clara. Isang mundong simple, tahimik, at puno ng pagmamahal para sa alaga niya. Pero ang kapayapaang yon ay madaling sirain. Naalala niya ang kanyang pagdaan sa tapat ng silid ni Doña Margarita bago magsimula ang party. Narinig niya ang boses nito, hindi ang kalmadong boses ng isang donya, kundi isang boses na garalgal at puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung saan kukunin ang pera. Bigyan mo pa ako ng panahon. May malaki tayong pagkakautang. Hindi niya sinasadyang marinig iyon. Agad siyang lumayo. Dala ang isang pakiramdam ng kaba. May problema ang mga Elizalde, isang problemang hindi nakikita sa maningning na anyo ng kanilang pamumuhay. Sinubukan niyang kalimutan iyon nang makita niya si Adam Elizalde, ang ama ni Ethan, na bumababa sa engrandeng hagdanan. Sa suot nitong tuksido, tila isa itong prinsipe mula sa mga librong pambata. Si Sir Adam, ang lalaking sa lihim, ay hinahangaan niya. Isang lalaking mabait, pero laging may bakas ng lungkot sa mga mata mula nang pumanaw ang asawa nitong si Sofia. Napansin siya ni Adam at binigyan siya nito ng isang maliit na ngiti. Salamat sa pag-aalaga mo kay Ethan, Clara. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga simpleng salitang iyon ay sapat na para mamula ang kanyang mga pisngi at kumabog ang kanyang dibdib. Iyon lang ang kailangan niya. Ang mapansin, ang mapahalagahan. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang abo na tinangay ng hangin. Nawawala ang kwintas ko. Ang sigaw ni Doña Margarita na bumasag sa kasiyahan ng lahat. Ang kwintas na yon, ang legacy ng pamilya Elizalde. Isang antigong alahas na may diamanteng sinlaki ng kanyang hinlalaki. Nagsimula ang pagkataranta. Naghahanap ang lahat. Nagbulungan. Hanggang sa ang mga bulungan ay naging paratang. At ngayon, ang daliri ng donya ay nakaturo sa kanya. Clara? Paanong? Narinig niyang sabi ng isang kapwa kasambahay. Siya lang ang laging umaakyat sa kwarto ni Ma'am. Sabi naman ng isa pa. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang mamuo ang mga luha. Hindi po ako ang kumuha, Ma'am. Nanginginig niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig.
Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Doña Margarita. Ang mukha nito ay nag-aapoy sa galit. Alam nating lahat na kailangan mo ng pera. Isang hamak na katulong na may malaking pangarap. Magnanakaw. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Magnanakaw. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang taong maaaring kumampi sa kanya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Si Sir Adam. Nakatayo ito malapit sa hagdan, hindi gumagalaw, parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, pagkalito. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata nito. Isang bahagi niya ay umaasang lalapit ito, ipagtatanggol siya, at sasabihing hindi iyan magagawa ni Clara. Pero hindi ito nagsalita, hindi ito gumalaw. Nanatili itong nakatayo roon, habang ang ina nito ay patuloy sa pagbato ng masasakit na salita. Mga gwardya! Utos ni Doña Margarita. Dalhin ang babaeng iyan sa presinto. 2 unipormadong lalaki ang nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nila ay parang isang malakas na dagundong na yumayanig sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siyang muli kay Adam. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sir Adam, tulungan niyo po ako. Maniwala kayo sa akin. Pero ang nakita lang niya sa mga mata nito ay ang anino ng pagdududa at ang nakakabinging ingay ng kanyang pananahimik. Nanigas si Adam sa kanyang kinatatayuan. Parang isang manonood sa isang dula-dulaan na hindi niya gusto ang katapusan. Nakita niya ang paghila ng mga gwardiya kay Clara. Nakita niya ang takot at pagmamakaawa sa mga mata nito. Mga matang nakatitig sa kanya, humihingi ng tulong. Pero ang mga paa niya ay parang nakapako sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Ang dila niya ay tila pinulupot ng alambre. May isang sigaw sa loob-loob niya. Hindi! Ipagtanggol mo siya! Pero walang boses na lumabas. Ang tanging naghari ay ang nakabibinging katahimikan ng kanyang kaduwagan. Isa-isang umalis ang mga bisita, dala ang mga bulungan at mapanghusgang tingin. Mula sa isang gabi ng pagdiriwang, ang mansyon ng mga Elizalde ay naging isang eksena ng krimen. At ang hatol ay naibigay na, kahit wala pang paglilitis. Nang tuluyan ng humupa ang lahat, at tanging ang mga kasambahay na lang na nagliligpit ang natira, saka lang siya nakagalaw. Isang layunin lang ang nasa isip niya. Harapin ang kanyang ina. Naabutan niya si Doña Margarita sa malawak nitong library, kalmadong umiinom ng tsaa, na para bang walang nangyari. Mami? Simula ni Adam, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Adam, anak, sabi nito, hindi man lang nagabalang tumingin sa kanya. Huwag mo nang isipin iyon. Isa lamang yung hindi kaaya-ayang insidente. Hindi kaaya-ayang insidente? Hindi makapaniwalang tanong ni Adam. Mami, ipinakulong ninyo si Clara. Sigurado po ba kayo? Kilala natin siya. Mahal siya ni Ethan. Doon na lumingon si Doña Margarita. Ang mga mata nito ay malamig. Walang bakas ng kahit anong emosyon. At naniniwala kang hindi niya iyon magagawa? Adam, ang mga taong tulad nila, gagawin ang lahat para sa pera. Huwag kang maging musmos. Pero wala tayong pruweba. Biglang tumayo ang donya. Ang tasa ng tsaa ay malakas niyang ibinagsak sa mesa. Ang salita ko ang pruweba. Ako ang biktima dito. Ako ang ninakawan. At bilang anak ko, dapat ay nasa panig kita. Anong sasabihin ng mga tao na mas pinaniniwalaan ng isang Elizalde ang isang hamak na katulong kaysa sa sarili niyang ina? Nagpatuloy ito. Ang bawat salita ay isang patalim. Ito ay usapin ng dangal ng pamilya, Adam. Isang dangal na pinaghirapan ng iyong ama at hindi ako papayag na sirain yon ng isang magnanakaw. Natahimik si Adam. Muli, nanaig ang kapangyarihan ng kanyang ina. Marunong itong laruin ang kanyang mga salita, paikutin ang katwiran, at gamitin ang dangal ng pamilya bilang isang hindi masusuway na batas.
Umalis siya sa library, nabaon ng bigat sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa silid ni Ethan. Mula sa labas ng pinto, naririnig na niya ang mahinang pag-iyak nito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang anak na nakasubsob sa unan. Nanginginig ang maliliit na balikat. Ethan, umangat ang ulo ng bata. Ang mga mata nito ay namumugto. Daddy, bakit po nila kinuha si Yaya Clara? Isasauli ko naman po yung laruan na ayaw ni Lola. Wag lang po nilang kunin si Yaya. Parang piniga ang puso ni Adam. Niyakap niya ang kanyang anak. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihing wala siyang ginawa? Hindi masamang tao si Yaya, Daddy. Bulong ni Ethan. Hindi po siya magnanakaw. Ang simpleng mga salita ng isang bata ang siyang gumising sa kanyang konsensya. Wala siyang naisagot. Nang makatulog na si Ethan, bumalik si Adam sa sarili niyang silid. Umupo siya sa gilid ng kama, napasabunot sa kanyang buhok. Bigla, pumasok sa isip niya ang isang alaala. Isang gabi, bigla, pumasok sa isip niya ang isang alaala. Isang gabi, ilang buwan bago pumanaw si Sofia, nakita niyang nagtatalo ang kanyang asawa at ina. Hindi tama ang ginagawa mo, Mami. Galit na sabi ni Sofia. Hindi mo maaring basta na lang paalisin si Aling Nena dahil lang natapunan kanya ng kape. Tao rin sila. May damdamin. Wala kang pakialam sa pamamalakad ko sa bahay na ito, Sofia. Ganti ni Doña Margarita. May pakialam ako, Adam. Baling sa kanya ni Sofia, ang mga mata nito'y nagmamakaawa. Sabihin mo sa ina mo na mali siya. Ngunit tulad ng gabing ito, nanatili siyang tahimik. Natakot siyang sumuway. Kinagabihan, niyakap siya ni Sofia. Huwag kang magpapabulag sa kapangyarihan ni Mommy Adam, bulong nito. Minsan, nakakasakit na siya. At darating ang araw, kailangan mong matutong tumayo para sa tama. Kahit pa ang kaharap mo ay ang sarili mong ina. Ngayon, ang mga salitang yon ay parang multo na bumabalik upang usigin siya. Nabigo siya noon kay Sofia at ngayon, nabigo na naman siya kay Clara. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-scroll siya sa mga litrato. Nakita niya ang isang larawan ni Ethan at Clara na masayang naglalaro sa hardin. Ang ngiti ni Clara ay totoo. Ang pagmamahal nito sa kanyang anak ay hindi matatawaran. Maaari nga bang gawin ng isang tulad niya ang ganoong klaseng krimen? Habang abala siya sa kanyang pag-iisip, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hindi magnanakaw si Clara. Alamin mo ang totoo. Napatingin siya sa pangalan ng nagpadala. Walang pangalan, ngunit kilala niya kung kanino galing ang mensahe. Ang paraan ng pagpili ng mga salita, ang determinasyon sa likod nito. Isabel, ang kapatid ni Sofia, isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Si Isabel, na mula pa nooy hindi na nagtiwala sa kanyang ina. Napatitig siya sa mensahe. Alamin mo ang totoo. Pero paano? At higit sa lahat, kaya ba niyang harapin ang katotohanan yon kung malaman niyang ang sarili niyang ina ang siyang nagsinungaling? Pinalaya si Clara kinabukasan, ngunit ang kalayaan ay may mapait na lasa. Ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya sa labas ng presinto ay isang paghatol. Ang bawat bulungan ay isang dagdag na sugat sa kanyang pagkatao. Diyan na pala yung magnanakaw. Kawawa naman ang mga Elizalde. Kapal ng mukha. Nakarating siya sa maliit na apartment na kanyang inuupahan. Bago pa man siya makapasok, hinarang na siya ng kanyang landlady, isang babaeng dati mabait sa kanya. Clara, pasensya na, sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Nakita ko sa balita. Hindi ako pwedeng magpatira ng magnanakaw dito. Baka madamay pa kami. Hindi na siya nakipagtalo.
Ano pa ang sasabihin niya? Hinila niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng ari-arian niya sa mundo at tumalikod. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan. Ang mga dati niyang katrabaho ay tiyak na kinamumuhian na siya. Isa lang ang lugar na pumasok sa isip niya. Isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Ang luma at abandonadong bahay ng kanyang yumaong ina sa isang masukal na probinsya. Pagdating niya roon, ang bahay ay sinalubong siya ng alikabok at katahimikan. Ngunit sa loob ng mga pader na yon, naramdaman niya ang isang pamilyar na kapayapaan. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. At doon, sa wakas, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Kinabukasan, habang nagliligpit ng mga lumang gamit, natagpuan niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang mga alaala ng kanyang ina. Isang luma at kupas na larawan ang kumuha ng kanyang pansin. 2 babae, magkaakbay at masayang nakangiti. Ang isa ay ang kanyang ina noong kabataan nito. Ang isa pa ay isang batang-batang Doña Margarita. Sa ilalim ng litrato, may isang maliit na diary. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nanginginig sa ilang pahina. Disyembre Fe, pinagbintangan ako ni Margarita na may gusto sa kanyang asawa. Isang kasinungalingan. Pero yun ang ginamit niyang dahilan para paalisin ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit isipin na ang itinuring kong kaibigan ay kaya akong saksakin ng patalikod. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang yon. Isang pattern, isang kasaysayan ng kasinungalingan, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Isang babaeng elegante at may mabait na mukha ang nakatayo sa labas. Clara? Sino po sila? Ako si Isabel Salvador. Pagpapakilala nito. Kapatid ako ni Sofia. Natigilan si Clara, ang asawa ni Sir Adam. Paano niyo po ako nahanap? Hindi na mahalaga iyon, sabi ni Isabel. Pumasok ito sa loob. Nandito ako para tulungan ka. Bakit po? Bakit niyo po ako tinutulungan? Naguguluhang tanong ni Clara. Umupo si Isabel at tinitigan siya. Dahil nakita ko kung paano tratuhin ng biyenan ko ang mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Hindi ako naniniwalang magnanakaw ka, Clara. At alam kong hindi rin maniniwala si Sofia. Isinama siya ni Isabel sa Maynila. Dinala siya sa isang maliit pero malinis na opisina. Doon, ipinakilala sa kanya si Attorney Emily Reyes, isang batang abogada na may matalas na tingin. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang sitwasyon. Maari tayong magsampa ng kasong illegal dismissal at slander, Clara, pero kailangan nating maging handa. Malakas ang kalaban. Biglang bumalik ang takot ni Clara. Ang imahe ni Doña Margarita, ang katahimikan ni Sir Adam, ang mga mapanghusgang mata ng lipunan. Umiling siya. Hindi ko po yata kaya, attorney. Pobre lang po ako. Paano ako lalaban sa kanila? Nakita ni Isabel ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Clara. Napatingin si Clara sa diary ng kanyang ina na mahigpit niyang hawak-hawak. Naalala niya ang huling bilin nito bago ito mamatay. Anak, huwag kang gagaya sa akin. Maging matapang ka, pero laging kang magpakumbaba. Huwag kang gagawa ng gulo. Pero ngayon, naintindihan niya. Ang hindi paglaban sa kasinungalingan ay hindi pagpapakumbaba. Ito ay pagpayag na yurakan ang iyong pagkatao. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa isang bagong determinasyon. Sige po, attorney, sabi niya. Ang boses niya ay buo at hindi na nanginginig. Lalaban ako. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Emily. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang,
Isang staff ng opisina ang pumasok na may dalang sobre. Attorney, may dumating na pong sulat para kay Mrs. Santos. Binuksan ito ni Emily. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting nawala ang nananaw ang ngiti sa kanyang mukha. Iniabot niya ang papel kay Clara. Isa itong opisyal na dokumento. Sa buwena, sa itaas, nakasulat ang mga salitang nagpakilabot kay Clara. Republic of the Philippines, Regional Trial Court, People of the Philippines versus Clara Santos. For the crime of qualified theft. Hindi lang siya basta inakusahan. Opisyal na siyang kinakasuhan ng mga Elizalde. Ang unang araw ng pagdinig ay parang isang panaginip na ayaw mong mapunta. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig. Ang mga upuan na gawa sa matigas na kahoy ay hindi komportable. Ang lahat ng tao ay nakasuot ng formal na damit. At ang bawat salita ay binibigkas ng may bigat at awtoridad. Para kay Clara, ang lugar na yon ay isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Margarita. Hindi siya mukhang biktima. Suot ang isang mamahaling bestida at perlas. Mukha siyang reyna na handang magparusa. Sa tabi niya ay isang pader ng mga abogado, mga lalaking mukhang kayang baliktarin ng itim para maging puti. Si Clara naman ay mayroon lang si Attorney Emily, na kahit bata pa ay punong-puno ng tapang, at si Isabel, na tahimik na nakaupo sa likuran niya. Ang presensya nito ay isang munting kandila sa gitna ng kadiliman. Nagsimula ang lahat. Mabilis. Brutal. Tinawag ng panig ng mga Elizalde ang kanilang unang testigo. Nagulat si Clara nang makita kung sino ito. Si Melinda, isa sa mga kasamahan niya noon sa mansyon. Isang babaeng madalas niyang sabayan sa pagkain. Miss Melinda, simula ng abogado ng mga Elizalde, maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang iyong nakita noong gabi ng party? Hindi makatingin ng diretso si Melinda. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig. Oo po, nanginginig nitong sagot. Nakita ko po si Clara na pabalik-balik sa tapat ng silid ni Doña Margarita bago magsimula ang party. Hindi po siya mapakali. Parang may binabalak. Isang kasinungalingan. Napatayo si Clara. Hindi totoo yan. Order in the court. Sigaw ng hukom. Pinaupo siya ni Attorney Emily. Kalma ka lang, Clara. Bulong nito. Pero paano siya kakalma? Ang bawat salita ni Melinda ay isang pako na ibinabaon sa kanyang reputasyon. Nagsinungaling ito. Alam na alam niyang hindi iyon totoo. Noong mga oras na yon ay kasama niya si Ethan sa silid nito. Nang matapos ang testimonya, naramdaman ni Clara ang bigat ng mga tingin sa paligid. Ang mga taong dati walang pakialam ay nakatingin na sa kanya ngayon na may halong pagdududa at pagkutya. Parang sinasakal siya ng mga pader ng korte. Paglabas nila ng courtroom, mas malala pa ang naghihintay. Isang kumpol ng mga reporter ang sumugod sa kanila. Ang kumikislap na mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga mikropono ay parang mga sandatang itinatapat sa kanyang mukha. Clara, totoo bang matagal mo nang pinagplanuhan ito? Anong masasabi mo sa testimonya ng dati mong katrabaho? May utang ka raw na kailangang bayaran, kaya mo ito nagawa? Sunod-sunod, walang hinto, walang awa. Niyakap siya ni Isabel at pilit na itinabing ni Attorney Emily ang mga tao para makadaan sila. No comment! No comment! Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ng abogada. Nang sa wakas ay makasakay sila sa sasakyan. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Huwag kang mag-alala, Clara. Simula pa lang ito. Pag-aalo ni Isabel. Gagawan natin ang paraan para patunayang nagsisinungaling ang testigong yon, sabi naman ni Emily, kahit halata sa mukha nito ang pagkadismaya. Umiling si Clara, ang kanyang boses ay basag.
Paano tayo mananalo, attorney? Tanong din niya. Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Paano tayo mananalo kung kaya nilang bilhin ang lahat? Binili nila si Melinda. Binili nila ang media. Ano pa ang susunod nilang bibilhin? Ang hustisya? Walang nakasagot sa kanya. Gabi na nang ihatid siya ni Isabel sa isang maliit na kwarto na pansamantala nitong inupahan para sa kanya. Gusto niyang mapag-isa. Habang naglalakad siya sa tahimik na eskinita, isang pamilyar na itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa passenger side. Si Adam. Ang puso ni Clara ay biglang kumabog ng malakas. Halo-halong emosyon, galit, lungkot, pag-asa. Hindi ito makatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakaiwas, nakatutok sa daan. Clara, sabi nito sa mahinang boses, may iniabot itong isang puting sobre. Tanggapin mo to. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Mabigat. Pagbukas niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay isang makapal na bundle ng pera. At sa ilalim nito, isang maliit na papel na may sulat ng kamay. Binasa niya ang nakasulat. Umalis ka na. Huwag mo nang palakihin ito. Parang isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa lahat ng akusasyong ibinato sa kanya. Hindi ito tulong. Hindi ito paghingi ng tawad. Ito ay bayad. Bayad para sa kanyang katahimikan. Tumingin siya kay Adam. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Bago pa man siya makapagsalita, mabilis na isinara ni Adam ang bintana at pinaharurot paalis ang sasakyan. Iniwan siyang nakatayo roon sa gitna ng dilim. Hawak ang pera na nagsisilbing patunay na para sa mga Elizalde, lahat, pati ang kanyang dignidad, ay may presyo. Pinaharurot ni Adam ang sasakyan palayo sa eskinita, palayo kay Clara. Ngunit hindi niya matakasan ang imahe ng mga mata nito. Mga matang puno ng sakit, pagtataka, at higit sa lahat, matinding pagkadismaya. Mariin niyang hinawakan ang manibela. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay halos lumabas na. Parang dumi sa kanyang mga kamay ang sobrang iniabot niya kay Clara. Isang suhol. Isang paraan para patahimikin ang problema, hindi para lutasin. Isang paraan na ituturo ng kanyang ina. Ano ba ang ginawa ko? Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Dala nito ang bigat ng mga kasinungalingang hindi masabi. Hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Isabel sa text, alamin mo ang totoo, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang ideya ang pumasok sa utak niya. Dumiretso siya sa security room ng mansyon. Gusto kong makita ang recording ng CCTV nung gabi ng party. Utos niya sa security guard. Pero Sir Adam, may utos po si Ma'am Margarita na, ako ang nag-uutos ngayon, mariin niyang sabi. Walang nagawa ang gwardiya. Umupo si Adam sa harap ng mga monitor at pinanood ang mga nangyari. Nakita niya ang pagdating ng mga bisita, ang paghahanda ng mga katulong. Nakita niya si Clara na masayang inaasikaso si Ethan. Walang anumang kahina-hinala. Pinabilis niya ang playback hanggang sa oras na sinasabing nawala ang kwintas. Pinanood niya ang bawat galaw sa pasilyo na malapit sa silid ng kanyang ina. At doon niya nakita. Isang blankong screen, isang patlang, isang 10 minutong nawawala sa recording. Eksakto sa mga sandaling pinakamahalaga. Anong nangyari dito? Tanong niya sa gwardiya. Nagkaroon po ng biglaang system maintenance, sir. Sagot nito, halatang kabado. System maintenance? Sa kalagitnaan ng pinakamalaking party ng taon? Hindi makapaniwalang tanong ni Adam. Isang kasinungalingan. Masyadong malinis. Masyadong planado. Dala ang bagong pagdududa.
Pinuntahan niya ang opisina ng kanyang ina sa loob ng mansyon. Nagsimula siyang maghalongkat. Sa ibabaw ng mesa, puro mga papeles ng mga charity at social events. Ang perpektong imahe ng isang pilantropo. Pero nang buksan niya ang isang drawer, natagpuan niya ang mga resibong hindi niya inaasahan. Mga bayarin sa credit card na may malalaking halaga. Mga sulat mula sa bangko na may nakasulat na Final Demand Notice. Mga tawag mula sa mga taong hindi niya kilala na naghahanap sa kanyang ina at bumabanggit ng pagkakautang. Ang lahat ng ito ay patunay. Ang kanyang ina ay may malaking problema sa pera. Hinarap niya si Doña Margarita sa silid nito. "Mami, may problema ba tayo sa pera?" Diretsahan niyang tanong. Hawak ang mga sulat. Ang kalmadong mukha ng Donya ay biglang nagbago. "Saan mo nakuha yan? Naghahalongkat ka sa mga gamit ko?" "Sagutin na niyo ako, Mami. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit kailangang may managot sa isang ninakaw na kwintas?" Tumawa si Doña Margarita, isang tawang walang saya. "Nakakatawa ka, Adam. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, para protektahan ang naiwang legacy ng ama mo, ako pa ang pagdududahan mo dahil lang sa isang katulong?" Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik. "Oo, may problema tayo. Isang problemang sinisikap kong ayusin ng mag-isa. At ano ang ginagawa mo? Pinaniniwalaan mo ang isang estranghero kaysa sa sarili mong ina. Isa kang malaking kahihiyan, Adam. Walang utang na loob." Tulad ng dati, nagtagumpay na naman itong paikuti ng sitwasyon. Nagtagumpay itong gawing siya ang masama. Habang nakatayo roon, talunan at walang masabi, isang masakit na alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang gabi ng pagkamatay ni Sofia, nag-away sila ng kanyang ina sa opisina. Narinig niya ang sigaw ni Sofia. "Hindi ako papayag na isugal mo ang kinabukasan ng anak ko para lang sa isang bagsak na investment, Mommy." Pagkatapos noon, umalis si Sofia na galit na galit. Ipinaharurot ang kotse sa gitna ng malakas na ulan at hindi na ito bumalik. Ang koneksyon, ang problema sa pera. Hindi pala ito bago. Kinabukasan, sa opisina ng kumpanya, pakiramdam ni Adam ay pasan niya ang buong mundo. Paano niya lalabanan ang isang inang kayang gamitin ang pagmamahal bilang sandata? Habang papalabas siya ng kanyang opisina, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Si Mr. De Guzman, ang chief accountant ng kumpanya. Isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. "Sir Adam," mahinang sabi nito, maingat na tumingin sa paligid. May iniabot itong isang manipis na folder na kulay brown. "Hindi ako mapanatag, sir. Alam kong mahal na mahal ng daddy ninyo ang kumpanyang ito. Oras na para malaman ninyo ang lahat." Nagtatakang kinuha ni Adam ang folder. Bago pa man siya makapagtanong, mabilis nang tumalikod at umalis si Mr. De Guzman na para bang isang espiya na nag-abot ng isang mahalagang sikreto. Naiwan si Adam na nakatayo sa pasilyo, hawak ang folder. Kinakabahan siya sa kung ano ang maaari niyang matuklasan sa loob. Pero alam niya sa sarili niya, anuman ang laman nito, ito na ang magiging simula ng katotohanan. Habang si Ada may unti-unting tinutuklas ang madilim na sikreto ng pananalapi ng kanilang pamilya, si Clara, Emily, at Isabel naman ay abala sa pagbuo ng sarili nilang depensa. "Hindi sapat na sabihin nating nagsisinungaling si Melinda," sabi ni Emily habang nakaupo sila sa maliit niyang opisina. Napapaligiran ng mga tambak na papeles. "Kailangan nating patunayan kung bakit siya nagsinungaling. Kailangan nating ipakita na may mas malaking plano si Doña Margarita." "Pero paano?" tanong ni Clara. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unti nang nauubos. Ang kwintas ay nawawala at lahat ng ebidensya ay itinuturo ako.
Kung hindi natin kayang patunayang inosente ka, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Baka ang kailangan nating gawin ay patunayang may ibang motibo ang nag-aakusa sa'yo. Dahil sa ideyang yon, nagpasya silang umupa ng isang private investigator, isang dating pulis na may malawak na koneksyon. Ang misyon nito, alamin ang lahat tungkol sa mga pinaggagawa ni Doña Margarita bago ang gabi ng party. Lumipas ang ilang araw, patuloy ang pagdinig at patuloy ang pagpipiesta ng media sa kwento ni Clara, ang kasambahay na ahas. Bawat araw ay isang pasakit. Ngunit sa tuwing nararamdaman niyang gusto na niyang sumuko, tinitingnan niya ang diary ng kanyang ina at ang determinasyon sa mga mata ni Isabel at Emily. Nagpapalakas ito sa kanya. Isang hapon, biglang dumating ang investigator sa opisina ni Emily. Dala ang isang manipis na folder. "Attorney, may nalaman ako," sabi nito. "Hindi ko alam kung importante, pero kakaiba." Inilatag nito ang mga litrato sa mesa. Mga litratong kuha mula sa malayo. Ipinapakita nito si Doña Margarita na paulit-ulit na pumapasok sa isang kilalang jewelry shop sa isang mamahaling mall. Binisita niya ang shop na yan ng 3 beses sa loob ng 2 linggo bago ang party. Paliwanag ng investigador, ang shop na yan ay sikat hindi lang sa pagbebenta ng alahas, kundi sa paggawa ng mga high-end replicas, mga perpektong kopya. Nagkatinginan sina Clara at Isabel. Isang kopya? Para saan? "May isa pa," sabi ng investigador. "Isang kaibigan ko sa insurance industry ang nagsabi sa akin. Nag-file ng insurance claim si Doña Margarita para sa nawawalang kwintas. Normal lang yon," sabi ni Emily. Ang hindi normal na normal, pagpapatuloy ng investigador, ay ang petsa. Nag-file siya ng claim 2 araw bago pa man ang party. Inihanda na niya ang papeles bago pa man ito mawala. Parang isang malakas na kulog ang narinig nila sa loob ng silid. Biglang tumayo si Emily. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Naglakad siya pabalik-balik sa opisina. Ang kanyang isip ay mabilis na nagdurugtong-dugtong sa mga piraso ng puzzle. Utang. Bulong niya. Kailangan nila ng pera. Replika. Isang kopya ng kwintas. Insurance claim na inihanda ng maaga. Humarap siya kay Clara at Isabel. Ang kanyang muka ay nagpapahayag ng isang nakakagimbal na teorya. Hindi ka pani-paniwala. Hindi lang ikaw ang biktima dito, Clara. Ginawa kang pain. "Anong ibig mong sabihin, attorney?" tanong ni Clara. "Ang ninakaw na kwintas. Ang kwintas na ipinasuot ni Doña Margarita nung gabing yon. Hindi iyon ang orihinal," paliwanag ni Emily. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. "Iyon ang pekeng kwintas, ang replika. Itinago niya ang orihinal. Ipinalabas na ninakaw ang peke para makuha ang insurance money. At ginamit kanya bilang scapegoat para maging kapani-paniwala ang lahat." Natulala si Clara. Ang lahat ng nangyari, ang akusasyon, ang kahihiyan, ang pagkasira ng kanyang buhay, ay hindi dahil sa galit o hinala. Ito ay isang kalkuladong plano, isang masalimuot na pandaraya. "Kailangan nating mahanap ang gumawa ng alahas," sigaw ni Isabel, puno ng bagong pag-asa. Siya ang makakapagpatunay ng lahat. Agad na kumilos si Emily. Tinawagan niya ang investigador. "Hanapin mo ang jeweler. Kailangan natin siyang magsalita." Ngunit pagkalipas ng 1 oras, isang tawag ang bumalik. Isang tawag na nagpabagsak sa lahat ng pag-asa na kanilang naramdaman. "Attorney," sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. "May problema tayo." "Anong problema?" "Ang jewelry shop. Sarado na. At ang may-ari, ang mismong jeweler, umalis na ng bansa kahapon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta."
Nabitawan ni Emily ang kanyang telepono. Natahimik silang tatlo. Nakuha nila ang susi sa katotohanan. Pero huli na ang lahat. Naunahan na sila ni Doña Margarita. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Adam, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng kumpanya. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng manibela, nakapatong ang brown na folder mula kay Mr. De Guzman. Para itong isang bomba na naghihintay na sumabog. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan niya ito. Ang laman ay hindi mga komplikadong salita, kundi mga numero. Mga numerong pula na parang dugo sa papel. Mga listahan ng mga pautang na hindi nababayaran. Mga liham mula sa mga supplier na humihinto na sa pagde-deliver. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang banta ng foreclosure mula sa pinakamalaking bangko. Ang imperyo ng Elizalde ay hindi lang nalulugi. Ito ay babagsak na. Anumang oras, ang lahat ng ipinagmamalaki ng kanyang ina, ang dangal, ang pangalan, ang karangyaan, ay isang malaking kasinungalingan. Isang kastilyong buhangin na malapit ng tangay ng alon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang desperasyon, ang pagpaplano, ang paggamit kay Clara. Dala ang folder, umuwi siya sa mansyon. Walang takot, tanging galit. Hinarap niya ang kanyang ina sa library, kung saan ito kalmadong nagbabasa ng libro. Inilapag niya ang folder sa mesa. Tapos na ang pagsisinungaling, Mami. Tumingin si Doña Margarita sa folder, pagkatapos ay sa kanya. Walang gulat sa mga mata nito. Tanging isang malamig na kalkulasyon. So nalaman mo na. Kalmado nitong sabi. Ano na ngayon, Adam? Isisiwalat mo ang lahat? Hahayaan mong pagtawanan tayo ng buong mundo? Hahayaan mong mawala ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo? Ang pinaghirapan ni Daddy ay matagal nang nawala, sigaw ni Adam. Ang tinitirhan natin ngayon ay isang kasinungalingan. At dahil sa kasinungalingang yan, sisirain niyo ang buhay ng isang inosenteng tao. Tumayo si Doña Margarita. Lumapit ito sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Inosente? Bulong nito. Walang inosente sa mundong ito, Adam. Mayroon lang mga malakas at mga mahihina. At sa tingin mo, sino ka sa dalawang iyon? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sige, magpunta ka sa korte. Ibigay mo sa kanila ang folder na yan. Sabihin mo sa lahat na ako ang nagsinungaling. Huminga ito ng malalim. Pero sa oras na gawin mo yan, ang boses nito ay naging parang lason. Gagawin ko rin ang lahat ng kaya ko para patunayang isa kang unstable na ama. Isang lalaking hinayaang mamatay ang kanyang asawa. Isang lalaking hindi kayang pamahalaan ang sariling emosyon. Paano pa ang isang bata? Sasabihin ko sa korte na ang impluwensya mo ay masama para kay Ethan. Nanlamig ang buong katawan ni Adam. Subukan mong kumalaban, Adam. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang puso. At sisirain ko ang buhay mo. Aalisin ko sa iyo si Ethan. Titiyakin kong hindi mo na siya makikita pang muli. Ito na ang pinakamasakit na banta. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, kundi si Ethan, ang kanyang anak. Ang nag-iisang bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Napaatras si Adam. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Takot. Natalo na naman siya. Umalis siya sa library na parang isang sundalong sugatan. Sumakay siya muli sa kanyang sasakyan, nagmaneho ng walang direksyon. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang katotohanan, ang folder na kayang magpalaya kay Clara, ngunit ang katotohanan ito ay may katumbas na presyo na hindi niya kayang bayaran. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Isabel. Adam!
Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pagkataranta. Adam, may ginawa ang ina mo. Isang malaking kasinungalingan. Anong nangyari? Naglabas sila ng ebidensya sa korte. Isang video. Naglabas sila ng ebidensya sa korte. Isang video. Kailangan mong pumunta rito. Sa korte, ang lahat ay nakatutok sa isang malaking screen. Ipinapakita nito ang isang malabong video. Tila kuha mula sa CCTV ng isang pawn shop. Sa video, isang babaeng kamukha ni Clara ang nag-aabot ng isang maliit na hikaw sa counter. Pagkatapos, inabutan ito ng pera. Ayon sa aming ebidensya, sabi ng abogado ng mga Elizalde, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang hikaw na isinanla ni Miss Santos ay isa sa mga hikaw na kasama sa set ng Nawawalang Kwintas. Ito ay patunay na siya ay may desperadong pangangailangan sa pera at may kakayahang magnakaw. Hindi po totoo yan, sigaw ni Clara mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ako yan. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero ang video ay malinaw. Kahit may pagka-blurry, ang babae sa video ay kamukhang-kamukha niya. Ito ay isang perpektong gawa-gawang ebidensya. Isang bitag na walang kawala. Nang matapos ang sesyon, ang lahat ay tapos na. Ang video ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Niyakap ni Emily si Clara. Ang abogada ay umiiyak na rin. Clara, patawarin mo ako. Humihikbing sabi ni Emily. Ginawa ko ang lahat. Pero sobrang lakas nila. Ang mga salitang yun ang gumising kay Clara sa katotohanan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mapanghusgang mata, ang mga ngisi ng tagumpay sa mukha ng mga abogado ng Elizalde. Ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng kanyang sariling tagapagtanggol. Talo na siya. Sa labas, sa loob ng kanyang kotse, napahampas si Adam sa manibela. Nakita niya ang lahat. Ang peking video. Ang pag-iyak ni Clara. Ang pagbagsak ng lahat ng pag-asa. Hawak niya ang folder. Ang katotohanan. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sumpa na hindi niya matakasan. Aalisin ko sa'yo si Ethan. Napayuko siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamatinding klase ng pagkabilanggo. Hindi sa likod ng rehas na bakal, kundi sa bilangguan ng sarili niyang kaduwagan. Samantala, inanunsyo na ng hukom ang huling pagdinig. Kinabukasan, para ibigay ang pinal na hatol. Wala ng testigo, wala ng ebidensya, wala ng oras. Para kay Clara, ang lahat ay nawala na. Ang gabi ay bumagsak, hindi lang sa labas, kundi sa loob ng kanyang puso. Isang kadilimang walang katapusan. Clara, patawarin mo ako. Muling sabi ni Emily, habang inihahatid siya pabalik sa kanyang tinutuluyan. Mukhang matatalo na tayo. Hindi sumagot si Clara. Wala na siyang lakas para magsalita. Wala na siyang lakas para lumaban. Pag-uwi ni Adam sa mansyon, pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang ligaw sa sarili niyang tahanan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang katahimikan ay sumisigaw ng pangalan ni Clara, ng kawalang katarungang hinayaan niyang mangyari. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang takasan ang lahat. Pero kahit sa sarili niyang kwarto, hindi siya makatakas sa sarili niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Isabel. Nakita ko, sabi niya, ang boses niya ay walang buhay. Nakita ko ang ginawa niya sa korte. Adam, kailangan mong gawin ang tama. Pakiusap ni Isabel sa kabilang linya. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan. Ito na ang pagkakataon mo para bumawi. Hindi lang para kay Clara, kundi para na rin kay Sofia. Natahimik si Adam. Alam ni Isabel ang sasabihin para saktan siya, para gisingin siya. Pero ang takot
ay mas malakas. Hindi mo naiintindihan, Isabel. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Ethan. Gagamitin niya si Ethan laban sa akin. At mas pipiliin mong mabuhay sa isang kasinungalingan habang buhay? Hindi siya nakasagot. Pinatay niya ang tawag. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Hinahayaang lamunin siya ng dilim ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya namalayan na ang pinto ng kanyang silid ay bahagyang nakabukas. At sa labas, nakatayo ang isang maliit na figura. Nakikinig sa bawat salita. Si Ethan. Dahan-dahang pumasok ang bata sa silid. Lumapit ito sa kanyang ama. Daddy? Mahinang tawag nito. Inangat ni Adam ang kanyang ulo. Sinubukan niyang ngumiti pero isa itong pilit na ngiti. Ethan, bakit gising ka pa? Umupo si Ethan sa tabi niya. Ang mga mata nito, puno ng inosenteng pag-aalala, ay nakatitig sa kanya. Daddy, bakit po sila galit kay Yaya Clara? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Napabuntong hininga si Adam. Paano niya ipapaliwanag ang kasakiman at kasinungalingan sa isang batang puro kabutihan ang alam? Kasi may mga taong naniniwala na may kinuha siyang hindi sa kanya anak. Sagot niya, umiling si Ethan. Hindi po, mabait po si Yaya Clara. May sandaling katahimikan. Pagkatapos, nagsalita muli ang bata. Ang mga salita nito ay simpleng-simple. Ngunit para kay Adam, ang mga ito ay kasing lakas ng isang kulog. Nakita ko po si Lola. Natigilan si Adam. Anong nakita mo, anak? Noong gabi po ng party, pagpapatuloy ni Ethan. Naglalaro po ako ng tagu-taguan. Pumasok po ako sa kwarto ni Lola. Nakita ko po siya. Hawak niya yung kwintas na yon. Tapos po, itinago niya sa ilalim ng mga damit sa cabinet niya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Adam. Tinitigan niya ang kanyang anak. Sinusubukang intindihin ang narinig. Pero hindi pa tapos si Ethan. Tapos po, may kausap siya sa cellphone. Sabi niya po, okay na ang lahat. Bukas na bukas, i-process niyo na ang insurance money. Insurance money. Ang kwintas na itinago. Ang testimonya ng isang batang hindi marunong magsinungaling. Ito na. Ang katotohanang hindi niya mahanap. Ang katotohanang hindi niya kayang sabihin. Ngayon, lumabas ito mula sa bibig ng kanyang sariling anak. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang lahat ng takot na naramdaman niya para kay Ethan ay siya palang magiging dahilan para sirain niya ang kinabukasan ng bata. Isang kinabukasan na binuo sa pundasyon ng kasinungalingan ng kanyang pamilya. Hinawakan ni Adam ang mga balikat ng kanyang anak. Tinitigan niya ito sa mata. Ethan, sigurado ka ba sa nakita mo? Tumango ang bata. Opo, Daddy. Biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Adam, ngunit hindi na ito luha ng takot o pagkatalo. Ito ay luha ng pagsisisi at sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang sumisibol. Tapang. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Salamat, anak. Salamat. Paulit-ulit niyang bulong. Pinasalamatan niya ito hindi lang sa impormasyon, kundi sa pagpapaalala sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ama. Ang pagiging ama ay hindi lang pagprotekta. Ito ay pagtuturo ng tama. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Pero ngayon ay dahil na sa determinasyon. Dinial niya ang numero ni Emily Reyes. Attorney, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Bukas. Sa korte. Huminga siya ng malalim. May testigo ako, ang anak ko. Hindi niya nakita. Ngunit sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Doña Margarita. Narinig niya ang lahat. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng galit o pagkagulat. Tanging isang nakakakilabot, nagyayelong katahimikan,
Ang katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Ang huling araw ng paglilitis ay may dalang bigat at kasiguraduhan ng pagkatalo. Pumasok si Clara sa korte na parang isang taong papunta sa kanyang sariling bitayan. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang tanging hiling na lang niya ay matapos na ang lahat. Nagsimula ang sesyon. Nagsalita ang abogado ng mga Elizalde, binabalik-aralan ang lahat ng matibay na ebidensya laban kay Clara. Nagsalita ang piskal. Ang lahat ng salita ay tumatagos lang sa tainga ni Clara. Hindi na niya iniintindi. Nakatingin lang siya sa sahig, naghihintay sa hatol. Mayroon pa bang idadagdag ang depensa bago ibigay ng kagalang-galang na hukom ang kanyang desisyon? Tanong ng clerk of court. Umiling si Emily. Iyon na sana ang katapusan. Ngunit bigla, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng courtroom. Your Honor, sabi ni Emily, biglang tumayo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong kaba at pag-asa. Meron po kaming isang huling testigo. Lumingon ang lahat. Ang buong silid ay natigilan. Papasok si Adam Elizalde. Hawak niya sa kamay ang isang batang lalaki, si Ethan. Napaangat ang tingin ni Clara. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Anong ginagawa nila dito? Sa kabilang panig, nakita niyang nanigas si Doña Margarita sa kanyang upuan. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nakatitig hindi kay Clara, kundi sa sarili nitong anak at apo. Pinahintulutan ng hukom ang pagtawag sa testigo. Umakyat si Adam sa witness stand kasama si Ethan na inalalayan niya. Dahil sa edad ng bata, ang pagtatanong ay ginawa sa paraang simple at hindi nakakatakot. Ethan, malumanay na tanong ni Emily, mayroon ka bang gustong sabihin tungkol sa kwintas ni Lola mo? Tumingin si Ethan sa paligid. Ang mga mata niya ay puno ng takot dahil sa dami ng tao. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang ama, nakita niya ang pagtango nito, isang senyas ng suporta at pagmamahal. Huminga ng malalim ang bata. Opo, sagot niya sa isang boses na sapat lang para marinig ng mikropono. Nakita ko po si Lola. Tinago niya po yung kwintas sa cabinet niya. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. At may narinig ka pa ba, Ethan? Tanong muli ni Emily. Opo, sagot ng bata. Sabi niya po sa cellphone, i-process na ang insurance money. Ang mga simpleng salitang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Objection, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Doña Margarita. Hearsay, at ang testigo ay isang bata lamang, isang imahinasyon. Pero ang imahinasyon ba ng isang bata ay kayang gumawa ng mga salitang insurance money? Ganti ni Emily. Pagkatapos noon, si Adam na ang sumalang. Hindi na siya ang duwag na Adam na kilala ng lahat. Sa harap ng hukom, sa harap ng kanyang ina, sa harap ni Clara, nagsalita siya ng may bigat at katotohanan. Ibinigay niya ang folder mula kay Mr. De Guzman. Ipinaliwanag niya ang malapit ng pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ipinaliwanag niya ang motibo, ang desperasyon. Ang aking ina, sabi niya. At sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng diretso si Doña Margarita, ay isang babaeng gagawin ang lahat para mapanatili ang isang ilusyon, kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay at dignidad ng isang inosenteng tao. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Doña Margarita ang sarili. Sinanggaling! Sigaw niya. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi na makontrol. Paano mo nagagawa sa akin ito, Adam? Sarili mong ina? Ako ang biktima dito. Ako! Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, kasalanan ninyong lahat. Mga walang utang na loob. Ang kanyang pagwawala, ang kanyang pag-amin sa desperasyon, ang siyang naging huling patunay. Sa kanyang galit, hindi niya namalayang inamin na niya ang lahat.
Order! Order in the court! Sigaw ng hukom. Pero huli na. Ang maskara ng reyna ay tuluyan ng bumagsak. Ang natira na lang ay isang babaeng talunan na nilamon ng sarili niyang pagmamataas at kasinungalingan. Mabilis ang naging desisyon. Ang korteng ito ay nagpapawalang sala kay Miss Clara Santos sa krimen na ibinibintang sa kanya. Sa pagpukpok ng gavel, parang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa puso ni Clara. Napayuko siya. At sa wakas, umiyak siya. Ngunit hindi na ito ang dating luha ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ito ay mga luha ng kalayaan. Mga luha ng tagumpay. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Adam na papalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay namumula rin. Nakatayo sila sa gitna ng nagkakagulong courtroom. Ngunit para sa kanila, tila silang dalawa lang ang naroroon. Clara, sabi ni Adam. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Clara. Ang lalaking minsan niyang hinangaan. Ang lalaking dumurog sa kanyang tiwala. At ang lalaking siya ring nagbalik ng kanyang dignidad. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang puso ay hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. At sa gitna ng lahat ng iyon, wala siyang mahanap na salita para isagot. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng pamilya Elizalde ay naging laman ng bawat balita. Humarap si Doña Margarita sa mga kasong perjury at insurance fraud. Ang kastilyong buhangin na pilit niyang pinrotektahan ay tuluyan ng gumuho. Nakatira na si Clara sa isang maliit na apartment na tinutulungan ni Isabel. Payapa na ang kanyang buhay, ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin. Dahan-dahang naghihilom. Isang araw, nakatanggap siya ng isang imbitasyon, isang press conference na ipinatawag ni Adam Elizalde. Nag-aalangan man, ay nagpasya siyang manood nito mula sa telebisyon. Sa TV, nakita niya si Adam na nakatayo sa isang podium, kaharap ang daan-daang kamera. Hindi na ito ang Adam na takot at nag-aalinlangan. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking may bigat sa kanyang mga balikat, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Wala akong ibang sasabihin ngayon kundi ang humingi ng tawad. Simula niya. Sa ngalan ng aking pamilya, humihingi ako ng paumanhin sa publiko para sa aming mga kasinungalingan. At higit sa lahat, humihingi ako ng tawad sa isang taong winasak namin ng pangalan at dignidad. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya mismo si Clara. Clara Santos, patawarin mo kami. Pagkatapos, inanunsyo niya ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Bilang unang hakbang sa pagtutuwid ng aming mga pagkakamali, pagpapatuloy niya, itatatag namin ang Sofia Slaita Foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga taong mali at walang katarungang naakusahan at nakulong. Ipinangalan ko ito sa aking yumaong asawa na laging naniniwala sa kapangyarihan ng katotohanan at pagtulong sa kapwa. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang huling anunsyo. At ang pundasyong ito ay pamumunuan ng isang taong mas nakakaunawa sa misyon nito kaysa sa kahit kanino. Ang aming unang executive director ay si Miss Clara Santos. Nabitawan ni Clara ang remote control na hawak niya. Kinabukasan, nagkita sila ni Adam sa isang tahimik na parke. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-usap sila ng masinsinan mula noong araw sa korte. Hindi mo kailangang gawin to, Adam, sabi ni Clara. Hindi mo kailangang bilhin ang kapatawaran ko. Hindi ko binibili ang kapatawaran mo, Clara, sagot ni Adam. Isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi iyon nabibili. Ginagawa ko ito para sa'yo dahil ikaw ang karapat-dapat. At ginagawa ko ito para sa alaala ni Sofia, para sa sarili ko,
Para magkaroon ng kahulugan ang lahat ng pagkakamaling ito, lumapit siya. Clara, alam kong wala akong karapatan, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Ang mga salitang hindi niya masabi ay nakabitin sa hangin. Isang alok hindi lang ng trabaho, kundi ng isang bagay na mas malalim. Tinitigan siya ni Clara. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaking gustong magbago, ngunit nakita rin niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng kailangan pa ring buuin ang sarili. Tinatanggap ko ang trabaho, Adam, sabi niya, at nakita niya ang pag-asa sa mukha ni Adam, ngunit nagpatuloy siya. Pero para sa ating dalawa, para sa kung anuman itong namamagitan sa atin, kailangan muna nating ayusin ang ating mga sarili. Kailangan mo munang maging ang Adam na maipagmamalaki ni Ethan, at kailangan ko munang maging si Clara na buo at hindi na biktima. Naintindihan ni Adam. Tumango siya, may bahid ng sakit pero may paggalang. Maghihintay ako, bulong niya. Makalipas ang 1 buwan, si Clara ay nakaupo na sa kanyang bagong opisina. Ang opisina ng Sophia's Light Foundation. Simple lang ito, pero para sa kanya, isa itong palasyo. May kumatok at pumasok ang kanyang assistant. Inilapag nito ang isang folder sa kanyang mesa. Ma'am Clara, ito po ang unang kaso natin. Binuksan niya ang folder. Sa loob, may larawan ng isang dalagang umiiyak. Isang labandera na pinagbibintangang nagnakaw ng alahas mula sa isang mayamang pamilya. Isinara ni Clara ang folder. Huminga siya ng malalim. Ang laban niya para sa sarili ay tapos na. Ngunit ang laban niya para sa iba ay ngayon palang nagsisimula.